I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi guys, it's me again. Let's update channel. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. August 6, 2026. Ayan, mayroon tayong upload videos updates. Ito interesting ito mga kababayan. Alam po natin ito. Si dating Pastor Kibuloy ay talagang nasa kulungan ito mga kababayan. Sinabi po dito Oh, nako po, nako. Ayan sabi po ng Bilyonaryo Channel. OMGos. US formally asked Philippines to extradite Kibuloy. BNC sources. What? Yan ang sinasabi natin Ayan basahin natin para kompleto, detalyado mga kababayan Ayan Sabi dito mga besa ng Billionaire News Channel. Ayan exclusive. US formally asked the Philippines to extradite Kibuloy. Naku po, eto na. Sabi ng mga DDS ginigipit sila ng Marcos administration pero hindi nila alam kung ano ang totoong issue o ano ang katotohanan. Ayan hinihingi na ng Amerika ang pag-extradite kay Kibuloy doon sa kanila para doon mailitis dahil doon guys nag-umpisa kung bakit nakulong si Kibuloy kinulong lang dito sa bansa natin. The United States has formally asked the Philippines government to extradite detained Doomsday Tilibang Gilesta Apollo Kibuloy to face and other criminal charges. A senior government official has told Billionaire News Channel on Thursday. Ayan mga kababayan, the BNC sources said the request was sent last month by the US Embassy in Manila to the Department of Foreign Affairs, which then forwarded it to the Department of Justice. Ayan. Naku! Last month pa pala mga besa, which is July. OMGos. So abangan po natin mga kababayan ano ang magiging desisyon ng DOJ at of course ang bansang Pilipinas. Kung siya po ay ma-extradite, ipadala doon, sigurado manggagalaito naman ang mga supporters ni Kibuloy, mga kababayan, especially mga DDS. Mabigat ang kaso nito, mga bes, alam nyo naman yun. The DOJ, the lead agency tasked with the handling extradition cases, was reviewing Washington requests. Ayan hindi naman 4K sinabi ng Amerika na i-extradite nyo na si Kibuloy ngayon. Hindi pwede kailangan pag-aralan mo na ng bansa bago maipadala sa kabilang bansa. Di ba mga beso Sabi na naman sinusuko ang kapwa Pilipino. Bakit nga ba isinuko? Di ba doon nagkasala yan? Ang Amerika ang unang nag-file ng kaso laban kay Kibuloy. So dapat minsan nag-usisa din kayo. Kumbaga nagsusuri kayo, nag-research para malaman nyo. Hindi yung nagja-jump kayo in the middle without knowing without knowing the whole story or the whole issue regarding sa kaso ni Kibuloy. 'Di ba, mga kababayan? Kailangan alamin niyo umpisa hanggang dulo. Kibuloy, 76, a close friend and spiritual advisor of former President Rodrigo Duterte, was indicted at 2021 by a U.S. federal grand jury and was on the FBI most wanted list in charge just of committing conspiracy engaged in by force, fraud, and coercion. And bulk cash smuggling. Hindi ko na binasa ng specific yung nakalagay kasi alam mo niya naman ito si baka lalo tayong mawala ng ads. He was being held in the Pasig City Jail, was domestic cases and alleged, alam nyo na, at yan ang kanyang mga nilabag na batas. Akala natin ito si dating Pastor Kibuloy maka-Diyos, yun pala hindi totoo. Alam nyo guys, sabi nga ng Biblia, mag-ingat sa mga bulaang propeta.
Kasi ang mga bulaang propeta ay mapaglinlang. Ginagamit lang ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang sariling kaligayahan o katanyagan. Ganun eh. Ay, di ba? Sabi po ng mga nagko-comment. Sabi dito, they wanna get Manila Bay Apollo now that Palm Beach PT is gone and Big Diddy still in jail. Sabi dito, trade him for Trump, then agree, ibigay nyo na. Total may extradition treaty naman ang US at ang Pinas. Baka kung ano-ano pang seremonya at pa-review pagawain ninyo. Gastos na naman ng milyon-milyon pundo ng gobyerno. United States and Philippines have an nakakaya naman. Obvious naman. Active extradition treaty. It was signed in Manila on November 13, 1984 and sets that rules for how both countries can request and transfer. Ayan. Baka sasabihin na naman ng mga anti-Marcos, si BBM ang nag-sign dyan sa treaty na yan. Ayan ang malinaw. Sino ba ang ng panahon na yun? Ang tawag dito, ang Pangulo. Si Ramos ba? Correct me if I'm wrong, guys. So, dahil dito mga kababayan, ano po masasabi nyo? Ayan pa, Philippine courts to US court. Double nako ang babagsik mga berdugo sa kulungan doon, agoy. Kaya nga, alam mo naman mga ano doon, gay mga bilangguan, yung mga ano doon, mga tao doon na naka-detain. Nako, grabe. Parang kumakain ng buhay. Just asking what will be the future of his estate in Davao if he will be extradited. Hindi natin alam. Sabi dito ng mga nagre-reply, guys. Kukunin siguro ng swapang lang na si Inday. But I heard some some rumors na yung daw kay dating Pangulong Digong. I don't know if it's true or not. Correct me if I'm wrong, guys. Si Kibuloy lang ang nag-manage. I don't know that. Nabasa ko lang yun. No specific, siguro. Kumbaga herse-herse lang. Yung mga ganong klaseng issue. Pero hindi natin alam. Malay nyo, totoo, di ba? Sabi ito, Basilin time night duty in US prison. Okay. Ano kaya ang rule ni Pastor Kibuloy doon? Magtuturo na lang siya ng salita ng Diyos? Much better siguro. At least doon nakakulong lang siya. At ma-share niya ang salita ng Diyos ng maayos. His amiga la. Ala. Huwag na natin basahin ng gusto. Approve na yan. One less headache agay. Kibuloy will not be returning any Avengers. Agay. Patay tayo dito. Let him face the battle since he can stop any scenario including the control of heaven as declared. Yun nga siya daw sugo ng ating mahal na Diyos, anak ng Diyos. Kunwari makapangyarihan siya. Naku po. Kaya sabi diba sa Biblia, mag-ingat sa mga bulaang propeta, mapaglinlang. I wonder if the DDS can through the Malita card this time against the US. Informant agency, baka sabihin ng mga DDS. Binigyan ng malita si Trump. His religion can no longer save him because of his many crimes, but he can save his soul if he repents, if he has committed any sin against the law of man and God. Yes. Sabi naman ng Panginoon, 'di ba guys? Nagpapataw kumbaga ikaw nga, lahat naman ng batas sa lupa mayroong dapat kaparusahan. Walang iba kundi ang pagpapakulong ng isang akusado, 'di ba? Pero kung sa mata ng Diyos ay dapat lang magbago na si Kibuloy. 'Di ba? Humingi ng tawad sa Panginoon sapagkat kung humingi siya ng kapatawaran, for sure humingi na siya ng kapatawaran. Papatawarin siya ng Panginoon. Pero dahil ang batas ng mundo kailangan sundin din at magbayad siya sa mga pagkakasala niya.
sa pamamagitan ng yung kukulong sa kanya ng mahabang panahon. Hindi natin alam kung ilang taon ang ibibigay sa kanya ang sentensyado niya. Naku, mahaba, ika nga medyo matagal yan mga kababayan. The God of Davao has fallen. Ganun talaga. Member ka nito, diba? Agay. Ayan, appointed son of God, visa free flight to the US. Good kasi pag nanalo si Sara, laya yan dito sa Pinas. Ganyan, justice system sa Pinas, depende sino nakaupo. No, si Sara, hindi mananalo yan guys. Tandaan nyo yan. Lalo na yan pag na-convict. Sus Mariosep guys. Wag, kumbaga, hindi siya qualified bilang Pangulo ng Pilipinas kasi as in wala Hindi talaga siya qualified. Kaya wag na siyang magbalak tumakbo. Siyempre, the majority alam na kaagad kung ano ang buong pagkatao ni Sara. So, yun mga kababayan, yan po ang latest updates natin tungkol dito kay dating Pastor Kibuloy. Kayo guys, anong masasabi nyo? Well, sundin ko ano po ang nakasaad sa batas. Dahil nagkasala at siya ay isang akusado, de ikulong hanggang sa kanyang sentensya. Nako, pagbalik ni Kibuloy, may tungkod na. Hindi natin alam kung siya po ay mamaalam sa loob ng kulungan or maabutan niya pa yung parol niya. Who knows? Hindi natin alam. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and thank you for... So yun mga kababayan, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.